Ano lang, bitter lang si Senate President Tito Soto. Alam mo yung bata na yung gustong laruan ay hindi maibigay ng kanyang mga magulang nagtatampo, no? So, yan ang nakikita natin kay Vicente Soto. In all fairness, mahaba din ang kanyang experience sa legislation, pero yun na nga, hindi siya abogado. Pangalawa, ang desisyon ng Korte Suprema ay unanimous, no? Kahapon nga, yung muling paninindigan ng Supreme Court na unconstitutional itong impeachment articles of impeachment o yung proseso na pag-impeach dito po kay Vice President Sara Duterte. Ano yung nakikita ninyo na aral dito, lalo na sa mga nagnanais na magsampa ng kaso at sa mga mag-handle po ng reklamo, lalo na po dyan po sa Kongreso? Well, unang-una, ang biggest lesson nito, Admar and MJ, ay talagang the Supreme Court para bang klarong-klaro na talaga kung paano ba i-conduct ang isang impeachment proceeding patungkol sa isang impeachable officer, no? Kasi kung titingnan ninyo ang Constitution, very ambiguous, no? Ang proseso na inimungkahi at para bang ang mga framers of the Constitution left it to the wisdom of Congress to define their own rules in how to conduct the impeachment proceeding. Ang problema nga lang, medyo inabuso ng specifically the 19th Congress ang responsibilidad na iyon na ipinataw nga ng ating saligang batas doon sa mababang kapulungan. At yun na nga, nung nag-file ng mga petisyon itong si VP Sara Duterte at nag-decide yung Supreme Court at ngayon naman ay in-affirm ang kanilang ruling by denying the motion for reconsideration, again, a unanimous vote. Dito na po nakikita natin na kasi yung ponensya ni Justice Leonen, may patutsada at may maanghang na patama doon sa mga nagmumungkahi ng impeachment na una, yung hindi lang yung impeachment, no, ang dapat susunod sa proper procedure or the constitutional definition or what is the constitutional process, no? Iminungkahi din at sinabi din na para hindi maabuso nga itong kapangyarihan, itong napakabigat at napakalaking kapangyarihan na binigay ng sa lower house ng ating constitution. So ngayon, dinefine na ng Supreme Court ang steps, no, na magbibigay din ng kaukulang fairness or kaukulang avenue ng isang nasasakdal diyan sa isang impeachment para maipahayag ang kanyang side, no, at mai-argue ang kanyang case even before the trial doon sa Senado. Meaning to say, hindi na ito nila magagamit na bilang panakot or bilang leverage, no, against impeachable officers. Yan ang nakikita natin diyan na biggest lesson. At once and for all, yung Supreme Court na nga ay ininterpret na yung constitutional duty ng lower house at sinabi din na yung constitutional duty nila ay hanggang doon lang within the framework of what is constitutional and what is the constitutional rights afforded to an impeachable officer. I-quote ko lang dito si Justice Ramon Hernando. Sabi niya rito sa kanyang concurring opinion, and I quote, "I stress that with the respondent House machinations, the one-year bar rule was not only corrupted but veered away from its purpose. It was circumvented. A mechanism crafted to foster balance between stability and accountability and given life through jurisprudence in order to achieve those ends was instead handled in a manner comparable to any other procedural hurdle or technicality that must
be overcome. Malinaw din po ba? Kasi sabi, circumvented, talagang may ginawa sila na ano doon sa proseso, no? Nakita mo ba na talagang personalan o hindi naman siguro personalan, patungkol ito sa politika. Kumbaga, sinadya talaga na ganun ang mangyari, na naghanap sila ng tingin nila pamamaraan para mapabilis at mapadali ang pagpapa-impeach at ipaubayan na sa Senado sa huli ang impeachment laban kay Vice President Sara Duterte. Kumbaga, hindi ito yung, alam nyo, yung typical na maghahain ka at hayaan mo na umusad yung reklamo mo, Ginong Ibi. Tama, no? At makikita naman natin yan doon sa nangyari, no? Yung first 3 impeachment complaints, no? Na dapat siya na inaksyonan. At yun na nga, sa desisyon ng Korte Suprema, in-highlight nila yun eh. Kaya nga nag-kick in yung 1-year bar rule because the Supreme Court effectively treated the first impeachment complaint na yun ang dapat sanang inuna nila. Kaya yung fourth impeachment complaint na inexploit nga nila at sinircumvent, no, at kanilang pinagsamantalahan itong provision na 1/3 vote ang plenaryo can effectively transmit any articles of impeachment or any impeachment complaint at magiging ito ay mag-transform into the articles of impeachment at automatikong mai-transmit sa Senado. Yun ang sinabi ng Supreme Court na sinircumvent nila at sinadya nga nila, no, because yung tatlong impeachment complaints, no, na inihain between December and January ata yun, no, or December lang ba yun, ay inupuan nila at hindi nga, I think it was not even referred to the office of the Speaker at nakatenga lang doon sa opisina ng Secretary General. At noong February 5, no, without the proper conduct of hearing or reading the impeachment complaint, this is the fourth impeachment complaint, ay bigla na lang nilang inadapt at tinansmit nga doon sa Senado at 4 p.m. on the last day of the session of both Congress or both houses of Congress before it adjourns for recess. So, yun ang nakita siguro ng ating Korte Suprema at nakita naman natin yun lahat na even each of those members na pumirma doon sa impeachment complaint ay wala silang kopya sa impeachment complaint or sa nakaakibat na mga ebidensya or affidavit o kung ano ba. At yun ang sinasa doon, it should be a verified complaint, meaning verified, you have read and understood ano yung complaint at pinirmahan mo na walang nag-ano sa iyo, nagpi-pressure sa iyo or hindi ka under duress kasi naintindihan mo. Wala yun eh. Wala yun sa fourth impeachment complaint. Iyon ang in-address ng desisyon ng ating Korte Suprema. At ngayon na nga ay nilatad na ang totoong procedure nga na nasa rules nga nila na yun talaga ang dapat sundin, na yun ang constitutional process. No, not just the impeachment but by the manner by which an impeachment complaint is heard, accepted, at initiated and then transmitted. So lahat na yan, dapat each step should also be following the constitutional order. Bago lang si partner MJ, no, kung merong mga nagagalak dito sa naging desisyon ng Korte Suprema, lalo na sa panig po ng mga petitioner dito, sa mga kaalyado ni VP Sara Duterte, sa mga supporter ni VP Sara Duterte, meron ding mga hindi natutuwa, no? Kabilang na po rito ang hindi abogado pero Senate President po siya, Vicente Tito Soto III. Ang sabi niya, and I quote, "It is a sad day for constitutional law students and professors. The Constitution had just been amended unconstitutionally through Supreme Court overreach. It will take decades of retirements to correct." Wala na bang mas malinaw pa dyan sa ano? Pwede natin ma-zoom in para mabasa din ng ating mga kababayan.
It will take decades of retirements to correct these misinterpretations. When the law is clear, there is nothing to interpret, as any first-year law student knows. The decision is clear judicial legislation. The SC, as written in their decision, admitted of introducing a rule of Congress to follow the conduct of impeachment, a clear encroachment of the power of the legislative branch as provided for by the Constitution. Ang huli niya, impeachment is now an impossible dream. Una, nabanggit niya na parang lumagpas na raw sa kapangyarihan ng judicial, no, natin, ang kumbaga umabot na, lumagpas papunta sa Congress, sa kapangyarihan ng Congress, at binago daw nito ang konstitusyon sa pamamagitan ng naging desisyon na ito. At imposible na raw ang impeachment. Ano ba ang iyong reaksyon dito, Ginong Ibi? Bitter lang si Senate President Tito Soto. Alam mo yung bata na yung gustong laruan ay hindi maibigay ng kanyang mga magulang, nagtatampo, no? So yan ang nakikita natin kay Vicente Soto. In all fairness, mahaba din ang kanyang experience sa legislation, pero yun na nga, hindi siya abogado. Pangalawa, ang desisyon ng Korte Suprema ay unanimous, no? At kung i-apply natin yung logic nila at yung mga argumento nila na ito daw ay isang judicial overreach, no, encroachment on the role of the legislation or the legislature in matters of impeachment, pwede na rin nating sabihin yan na yung diniklara ng Supreme Court na unconstitutional ang PhilHealth transfer doon sa National Treasury, no? Pero kinomply nila. Nagreklamo ba sila na this is judicial overreach? Na kung titingnan mo ang ating constitution, the power of the purse, ang power, ang kapangyarihan na mag-approve ng ating pambansang budget ay nasa Kongreso. Pero sabi ng Korte Suprema, itong ginawa ninyo ay labag sa konstitusyon. Kaya ang sabi nga nila ay isosoli nila kasi pinapasauli ng Korte Suprema. Meron bang nagreklamo na isang kongresista o isang senador at sinasabi this is judicial legislation, this is judicial overreach, no? Ito'y panghihimasok ng another independent branch of government? Wala. Bakit dito ngayon sa impeachment halos ganun na rin ang form and substance, no, ng mga pangyayari? Bakit ngayon itong mismong Senate President na hindi naman nga abogado ay sinasabi na judicial legislation daw to at sinaklaw na nga daw ng Korte Suprema ang tungkulin ng ating mababang kapulungan? Na that in itself is a contradiction, Admar and MJ, at tayo po ay hindi naniniwala na ito po ay isang judicial overreach, no? Tayo po ay naniniwala na ang ating Korte Suprema in this instant, no, took it upon themselves, no, na to really, kasi ilang impeachment na ang nangyari sa ating bayan, no, at sa ating bansa, at merong mga constitutional questions noon. The manner by which it was conducted, evidence were gathered, or witnesses presented, affidavits presented, ganon. No, may maraming mga question din doon. Ngayon, talagang dinitalye na ng Korte Suprema ano ba talaga ang proper at constitutional way of conducting an impeachment. By all means, ito po ay isang magandang precedent at magandang guidance for future impeachment. At yung sinasabi niyang impeachment is now impossible, it is only impossible if you use the same template as the 2019 impeachment complaint. Yun ang imposible. Kasi nga, you have circumvented the entire constitutional process. Edi maggawa ka ngayon ng isang impeachment complaint at isang impeachment process na nakaayon doon sa sinasabi ng ating Korte Suprema. Ano bang imposible nun?
'di ba? Ang imposible, yung gusto nilang gawin na hindi naman ayon sa ating konstitusyon. Ayon na nga sa ating Korte Suprema na unanimous din ang desisyon.